si Shansai. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa niyo? Saklolo! Ano ka ba? Umahimik ka! Pakawalan niyo nga ako! Gusto mong tumakas? Bitiwan niyo! Pawalan dyan! Mamay! Ano ba hawakan? Ako nga nagmamaneho! Sino ba kayo? Bitiwan niyo nga ako! Ano ba? Huwag mo kasibahin! Habang nito ah! Sinakot mo na yan! Kay ganda ng kanyang kutis. Gamitan natin ang low cycle. Medyo malaki ang kanyang bewang. Gamitin natin ang energy resonator. Maskulado ang kanyang mga braso. Kailangan ng masahe. Medyo malaki sa bahaging ito. Lagyan mo na seaweed mask. Sino ba kayo? Huwag kang magalaw. Sandali lang. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Sino ba kayo? Ano ba ba? nila sa'yo? Kumita po sa'yo. Aray, ano bang ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Basta tumahimik. Bakit niyo tinatanggal ang damit ko? Ha? Ba't niyo ako inubaran? Pumasok po kayo. Maghintay kayo sandali. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang ayos mo ngayon? Anong ginagawa mo rito? Itong bahay ko. Bahay mo? May beauty salon ka sa bahay mo? Ganyan ang buhay ng nasa upper class. Ito ang klase ng buhay na hindi mararanasan kailanman ng nasa lower class. Pero napatunayan na isang pangkaraniwang tulad mo. Pagkatapos ayusan, pwede pa rin magmukhang mayaman. Ano sa palagay mo? At anong gusto mo ngayon? Ang gusto ko, sumama ka sa akin. Sumama ako sa'yo? Hawak naman kita sa school, hindi ba? Malaya ka makakagalaw. Kung mag-isa ka lang, pwede kang sumabay sa akin. Ano sa palagay mo? Dapat maging masaya ka. Oo nga, masaya ang pakiramdam. Kasi napatunayan ko kung gaanong sukat ng iyong pagkatao. Napakamateryoso mo. Para sa'yo, katapat ng tao, pera. Hindi mo ako naunawaan. Sa palagay mo ba masaya ako? Kung nakikita ko namang nalulungkot ka sa kalagayan mo? Pwede kitang bigyan ng malaking allowance buwan-buwan ng platinum card. Pumili ka ng kotseng gagamitin mo. Pwede kong ibigay sa'yo ang layo sa buhay. Lahat naman ng bagay sa mundo, salapi ang nagpapagalaw. Ano pa bang hahanapin mo? Wala ka na makikitang lalaki katulad ko. Utak, hindi pera! Talaga nababaliw ka na! Ibalik mo na ang damit ko. Gusto ko na umuwi. Bakit, Shansai? Bakit daw, Mingse? Sa palagay mo, baliw ako? Gusto mo akong bilhin na parang produkto? Hindi mo ako mabibili. Ubusin mo man ang salapi mo. Ano? Napakaraming babae dyan na gustong sumama sa akin. Pwes, puntahan mo sila. Huwag mo ako itulad sa kanila. At ito ang tandaan mo. Kailanman, hindi mo ako mabibili. Ubusin mo man ang kayamanan mo. Shansai! Tabi dyan! Sir? Hindi magandang nararamdaman ko. Paranoid na ba ako? Parang sa akin yata nakatingin ng lahat.
talaga ang culture ng mga lower class. Hindi mo sila pwedeng... Isama sa mga upper class, ang lakas naman ng loob niya. Sinabi mo. At Nagpaparinig na naman. Shansai! Diyan ka lang! Sobra kang pasikat ngayon eh. For si Shimen lang, hindi maaari makagawa niyan. Sino may sabing hindi ko kaya? Naisip ko lang, walang kwenta. Aksaya sa panahon. Nakakabagot. Lay, ano na? Anong problema? Ano nang gagawin natin si Agit? Ano ba? Hindi ko alam. Ano bang iniisip mo? Mitsuo, Ang sabi ko sa'yo, di mo siya kaya. Aminin mo na. Talo ka na. Huwag niyo kalimutan ang parte ko. hindi pustahan na usapan dito. Reputasyon natin nakataya dito. Dawing Sa! Anong ginagawa mo? Bastos! Bumaba ka dyan! Hindi totoo mga sinulat mo sa akin! Hindi ako nagpa-abort! Virgin pa rin ako! Nagpunta siya rito para lang sabihin, virgin pa siya. Kung ano na naman iniisip mo. Paano mo nagawa yun? Sobra naman ang takbo ng isip mo. Pumili siya ng kalaban niya, ako pa? Makapal ang mukha niya pag nagpakita pa siya. Shansai! Kasi nagulat lang ako kaninang umaga nang makita ko ang nakasulat sa blackboard pagpasok ko ng classroom. Oo nga. Alam mo naman, mga babae tayo, hindi ko mapapatawad kung sino man ang gumawa noon. Kapag sa akin nangyari yon, Hindi ka naman kasing tapang ni Sensei. Hindi mo ba naisip na ang katapangan ng katangian niya bilang babae? oo nga, Shansai. Naniniwala naman kaming hindi mo magagawa yun, di ba? Salamat. Di ba doon ang daan papunta sa school cafeteria? At dito ka pala dumadaan pa uwi, Shansai. Doon naman ako madalas nakapark. Ganun ba? Hindi ba doon ang parking area mo? Okay lang yon. Malapit lang naman ang lalakarin. At isa pa, magkaibigan na tayo, di ba? At nag-uusap na tayo, di ba? Siya nga pala, may party kaming pupuntahan bukas. Kung wala kang gagawin, sumama ka na lang sa amin. Hindi, huwag na lang. Wala akong bagong damit na masusuot. Okay lang. Hindi naman formal ang parting yun. Siya nga. Pwede kahit cowgirl ang outfit mo. Sige na, 5,000 lang naman ang ticket. 5,000? Huwag na, wala akong pera. Shansai, sige na, sumama ka na sa amin. Okay lang, ako ang gubayad, hindi naman problema yun. Pero, Okay na kung ganon? O sige, bukas 2:00. Tandaan mo, cowgirl outfit. At huwag mong kakalimutan ng scarf, okay? Tomorrow. Shansai, talaga bang sasama ka sa party? Ang narinig ko, gagawin sa isang napakagandang private club. Kakaiba talaga ang mga estudyante ng Yingde. ikaw lang naman ang kakaiba. Hindi naman ako nagbago. 5,000 ang bayad sa ticket. Kalahati lang yun sa kinikita ko sa loob ng isang buwan. Sa totoo lang, hindi naman ako nagpabagay sa kanila. At sa palagay ko lang, nakikipagkaibigan lang naman sila sa'yo, hindi ba? Di ba sila nga ang magbabayad ng ticket mo? Alam mo, sa tingin ko, seryoso naman sila. Sige na, sumama ka na. Iniisip ko, masyado lamang siguro akong critical sa mayayaman. Pero alam kong hindi ko sila mapapantayan sa material na bagay. Pero pwede naman siguro kami maging magkaibigan, di ba? Siguro sa spiritual level. Ayun oh. Ano ba bibilin mo kasi? Tingnan mo, mga cute dumarating. Ano bang tinitignan mo? Ano ba talaga tinitignan mo dyan, huy? May bibiling ka ba? Pasok kayo.
Sanchay, akala ko kamukha lang ni Sanchay. Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho. Trabaho? Masipag na binibini. Ay hindi, ganito pala. Napakasipag na virgin. Hindi ka na nakakatuwa ah. Huwag kang ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, kasama kayo sa F4. Kilala ko na kayo. Ako nga pala si Shoyu. Matalik na kaibigan ni Sanchay. Lagi siyang tumutulong sa akin. Sinong tumutulong? Huwag ka makipag-usap sa di mo kilala. Nakangiti pag kayong dalawa lang, ha? Tama na nga biruan. Nasaan na ba tayo? Teka, ang sinasabi ko magkaibigan sa spiritual level. Pupunta ba ako sa party bukas? Oy, hindi pa ako tapos. Akala ko ba kaibigan kita? Niloko nila ako. Formal ang parting ito. Late ka. Why such a face? Western party ang sabi mo, hindi ba? Ano ka ba naman? Paano magkakaroon ng Western party sa isang eleganteng lugar tulad nito? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko pa rin ang entrance mo. Hindi na. Kaya kong bayaran. Shansai, hayaan mo siya. Let her pay. Hindi ba nagtatrabaho ka para magkaroon ng allowance? May kamahalan din ng entrance, di ba? Uuwi na lang ako. Kasalanan mong lahat ng ito. Sinabi ko na sa'yo, wag na lang siyang papuntahin dito. At hindi mo siya kaibigan. Hindi siya nababagay sa ganitong mga parties. Kasi iniisip ko lang naman, baka naman pwede siya sa mga ganitong klaseng sosyalan. Nagmamagandang loob lang ako. Oo nga. Yun pala, ingrata. Saan ba magbabayad? Miss, pakidala sa kusina. Bakit ito binibigay sa akin? Shansai, natara lang na mapagkamalan ko ang isang servidora. Magsalamin ka nga. Meron kang red scarf. Sa palagay mo ba? Kanino kaya nila ibibigay ang mga plato? Alam mo, kung ako ikaw, matutunaw ako sa hiya. Shansai, nagbayad ka naman ng entrance fee, hindi ba? Kumain ka hanggat gusto mo. Wala itong refund. At walang ganitong klaseng pagkain sa inyo. Oh, bakit ka naman ganyan kay Shansai? Sasabihan mong kumain ng mga pagkain hindi pa natitikman. Papaano naman kung sumakit ang kanyang tiyan? Miss, uminom ka. Nagbibiro lang ako. Tama ka. Palagay ko tama na ang tubig para sa kanya. You take care now. Aalis na kami. Saan kumpanya kayo nagtatrabaho? Estudyante pa lang kami.
Sa eskwelahan? Sa Yingte University. Walang duda kung bakit kayo napakaganda. Thank you very much. Parang hindi kayo mga kolehiyala. How sweet naman. Totoo yun. Kakaiba naman ang isang ito. Taga-Yangti ka rin ba? Miss, At nakapantalon ka. Hello. Ang akala ko ba ang mga babae pag galing sa isang elite school, tulad ng Yangte, pare-pareho lang manamit. Pero, kakaiba ka. pwede bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Pero talagang kakaiba siya. Tama, talagang kakaiba siya. Alam niyo ba, high school pa lamang siya, talagang delinkwente na siya. Natutulog siya kahit saan. At 2 beses na nagkaroon ng abortion. Masyado ng personal para malaman ninyo. Espesyal, di ba? Special. Sige, kukuha lang kami ng maiinom. Sige, magkita tayo mamaya. Kung ganon kayong sumulat ng chismis sa Blackboard tungkol sa akin. Yap, kami nga. Dahil masyado kang KSP at nakakairita. Gusto naming mawala ka na sa university. Kaya ipinaalam namin sa lahat. Ang tunay mong pagkatao. Anong dahilan? Marami ng oras at pera ang naksaya namin. Para lang mapansin. Para pagdating ng panahon, makapangasawa kami ng mangyayamang lalaki. Ang mga lalaking tulad na F4, sila ang mga type namin. Hindi kami papayag na isang hamak na katulad mo lamang ang papansinin nila. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka nababagay sa kanila. Hindi ka namin kauri. Ang akala mo ba gusto ka namin maging kaibigan? You don't belong here. Malaking embarrassment para sa amin na makatabi ka lang. Tulad ngayon. Hindi dapat iniimbita ang mga katulad niya. Imposibleng mangyari yon. Makaalis na nga. Hindi ako aalis. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Sino si Rang nag-imbita sa kanya? She does not belong to our circle. Oo nga. Ay, forget about her. Bakit naman ganoon na lamang ang pagkakatitig mo doon sa kalbo at matabang mama kanina? Doon sa party? Gross, kadiri ka ha? Huwag mo kalimutan. Ang objective natin ay makabingwit ng mga CEO o mga vice CEO. The hell I care kung mataba o kalbo. Ang mahalaga, maakit natin sila. At iwan na lang kapag nakakita ng mas batang papa. Siya nga, korek ka dyan. Well, that's life. At yung kapalit, sigurado mas mayaman. Hi, ako si Sheng Bai He. Hi. Sabi ng marami, your name says it all. Kasing ganda ka ng Lily. How sweet naman. Oo nga, tama ka. Kasing ganda nga siya ng Lily. Kaya lang, walang amoy at nabubulok na Lily. Kaibigan mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Sabi yan, di ba't ang sabi mo, hahanap tayo ng magiging sugar daddy, di ba? Di ba ang sabi mo rin, dapat mahiyamang papa, hindi ba? Ay, siya ba? Siya bang sugar daddy mo? Anong sabi mo, sugar daddy? Nakanta ko hindi. Alam mo, dapat ganito ang ginagawa sa mga nabubulok na liling tulad niya. Ganito, tingnan mo ha. Excuse me, meron ba kayong napkins? Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Anong ginawa mo sa kanya? Di ba ang sabi ko sa inyo, maling taong kinatalo nyo. Kung talagang type nyo ang F4, bakit hindi nyo sila puntahan? Wala akong pakialam sa kanila. Ito ang tandaan nyo, ang mga babaeng tulad nyo, walang kwentang mahalin. Akala mo ba paalambasin namin ito? Eh di gawin yung gusto nyo. Alam kong ganun lang naman kalit ang tingin nyo sa akin. Pero itong masasabi ko, hindi nyo ako maiiwasan. Sa wakas, babalik na rin si Chin.
Bakit bukas ang pinto? Good morning. Good morning. Akala ko sabi mo hindi ka darating. Mas gusto mong wala ako rito? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ewan ko, di ko alam. Talagang gusto ko rito. Dahil malayo sa ingay ng mga tao dun sa baba. Alam mo ba ang pagkakaiba ng oras dito kaysa sa France? Ha? France? 1, 2, 3... Hindi. Hindi na bale. Siguro, dapat maging masaya na ako sa ganito. Mas mabuti na siguro kung wala siyang nalalaman. Ano ba? Di ba't ito ang magazine binabasa ng mayayaman? Ba't mo binigay sa akin? Buksan mo ang iyong mga mata. Basahin mo ang cover. May featured article tungkol kay Teng Tangchin, anak ng CEO ng Teng Corporation. Tumutugtog ng 5 instrumento, may navigation license at kasalukuyan nag-aaral sa France. Siya rin ang napiling Miss Teenage France at nag-iisa siyang anak. Ano masasabi mo? Ang galing-galing naman niya. Sino ba siya? Siya ang childhood sweetheart ni Hua Lei. Malapit na siya magtapos sa pag-aaral at babalik na siya rito. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ka nababagay kay Wachelay. Tingnan mo si Teng Tangchin. At tingnan mo ang sarili mo. Ni hindi ka maihambing sa hibla ng kanyang buhok. Ang lakas ng loob mong kausapin si Lei, malakas din ang loob mong akitin siya. Ano nangyari sa'yo? Ano ba? Hindi ba kadalasan agresibo ka naman? Anong problema? Natauhan din siya. Ito ang tandaan mo. Anumang pagpapaganda ang gawin mo, hindi ka pa rin babagay kahit kanino pa sa F4. Ang damong ligaw tulad mo, hindi ka nababagay sa aming mundo. Masisira ang image namin dahil sa'yo. Sige na! Umalis ka na dito! Damadza! Sino may sabing pwede mo siyang dalhin dito? Ang sabi ko, siya ay para sa akin. Subukan niyo sasaktan. Bukas na bukas may red card kayo. Sorry. Okay lang. Wala ka nang dapat pang ipag-alala. Umalis ka nga! Bakit ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagka-problema! Salot ka sa buhay ko! Ano bang ugali meron ka? Narito ako para iligtas ka! Sinabi ko bang gawin mo? Ikaw lang nakakagawa sa akin yan. Dahil mga estupido sila! Ano ba palagay mo?
Meron pa bang higit sa aking pagkalalaki? Hihigit sa'yo? Sa iyong pagkalalaki? Naiinis ako sa katangahan mo, matangisda! Naiinis ako sa kayabangan mo! Naiinis ako sa buong pagkatao mo! Ikaw ang klase ng taong kinaiinisan ng lahat! Galit ako sa'yo! Kinamumuhian kita! Hindi ko maintindihan. Ba't ganun na ang galit mo sa akin? Bilisan mo! May tatanong ka pa ba? Okay, sir. Naririto po ang inyong tanong. May isang babae at isang lalaki sa loob ng coffee shop. Ang sabi ng lalaki sa babae, ikaw ay talagang... Tatlo po ang pamimilian. A. Cute. B. Mahirap maintindihan. C. Talagang nakakainis. Ano po ang inyong sagot? Si, nakakainis. Sunod na tanong. Okay, si nakakainis. Okay, susunod. Kung makita mo ang girlfriend mo, may kahawak kamay na ibang lalaki, ano kaya sa palagay ninyo ang nararapat ninyong gawin? Meron po tayong 4 na pagpipilian. Girlfriend ko may kasama? Ano ba klaseng tanong yan? Sir, nais kong malaman ninyo, yun ang nakasulat dito sa aklat. At isa pa, hanggang ngayon wala naman kayong girlfriend. Ha? Hahayaan kong girlfriend ko makipag-date sa ibang lalaki? Hindi po. Si sir naman. Ang sinasabi ko, galing po ito sa libro at binabasa ko lamang. Ano bang klaseng libro yan? Ay, sir, hindi ba kayo naman ang bumili ng librong ito? Ano? Sawa ka na ba sa buhay mo? Ay, naku sir, hindi po. Heto po ang tanong. Kung makikita mo ang girlfriend mo, ito po nakasulat dito sa libro. Naglalakad, may kahawak kamay na ibang lalaki, ano ang gagawin mo? 4 ang pagpipilian. Sa ngayon, 4. A. Walang mararamdaman. B. Gusto mong alamin ngunit natatakot kang malamang mahal mo siya. C. Hindi ito katanggap-tanggap. D. Hindi ka na magtatanong. Anong sagot? Ayokong sagutin. Sir naman, kailangan niyo pong sagutin. Gusto ko mapag-isa. Sir, tandaan ninyo, paalaala lang sir, nais naming malaman ninyo kung hindi kayo sasagot, walang result. B. Ang sagot ninyo, gusto mong alamin ngunit natatakot kang malamang mahal mo siya. Sinabi ko bang ulitin mo kung anong sagot ko? Sunod na tanong. Okay, narito ang tanong. Ano namang tipo ng babae ang maaari ninyong magustuhan? A. Malinis at presentable. Sino naman ang iibig sa babaeng marumi? Nababalik ko na ba? Kung ganun, sir, hindi yun ang inyong magiging kasagutan. At B. Masayahin at hindi masaway. C. Matapang at matigas ang ulo. Ano po ang sagot ninyo? Matapang at matigas ang ulo. Bilisan mo. Anong resulta? Okay. Sir, maaari niyo na po akong tanggalin sa trabaho. Hindi ko po mabasa. Patingin nga! Sir! Kalokohan. Sir! Ay... Naiinis ako sa katangahan mo, matangisda! Naiinis ako sa kayabangan mo! Naiinis ako sa buong pagkatao mo! Ikaw ang klase ng taong kinaiinisan ng lahat! Galit ako sa'yo! Sir, wag ka! Para lang malaman niyo, sir. May mga payo nakasulat sa huling pahina. Ang sinasabi rito, dapat kang magsimula sa iyong sarili. Dapat masayahin at lagi nakangiti. Magsuot ng simple at nababagay na damit para maging cute. Ang pakikipagkaibigan ay makakatulong sa panlipunang pakikisalamuha. Sanchay! Halika muna rito! Hardworking virgin! Punta mo na rito!
Pwede ba? Tigilan nyo na ang ganyang biro. O sige, huwag ka na magalit. Inom ka muna. Umiinom kayo sa loob ng campus? Bakit? Sa tingin mo ba mga minors pa rin tayo? Anong masama kung uminom ako? Liga, buka. Sige lang, mag-usap lang kayo. Uy, alam mo sa tingin ko kung anong dahilan? Dahil babalik na si Teng Tanchin. Kaya naman pala kakaiba na yung kinikilos ni Lane nitong mga nakaraang araw. Lin ang tawag mula kay Chin. Wachele? Anong ginagawa mo rito? Sansay, ang ganda-ganda mo ngayon. Kakaiba ang itsura mo. Good night. Masaya ako at nagkita tayo ngayon. Talaga bang si Wachele yun? Panaginip pa niya? O panaginip ko? Tingnan mo to, dali. Nasa magazine si Teng Tanchin. Wow! Ang ganda-ganda niya. Sana kasing ganda rin ako ni Teng Tanchin. Hindi na maabot. Napakalayo ng narating ni Chin. Kung ikukumpara sa iba dyan. Oo nga. Yung isa, elegante at sosyal. Yung isa naman, losyang at pangit. At isa lang ang damit na suot sa loob ng 2 araw. Nagpapalit kaya siya ng underwear? Oh, gross! Sobra naman. Maganda na ba ako tingnan? Maganda ang panahon ngayon. Hindi maganda ang panahon. Ang ganda nun. Oo, gusto ko siya makita. Oo nga eh. Ano kayang usong makeup niya? Oo nga. Oo.
O ano nangyari sa'yo? Saan mo naman nabili yan? Ano sa palagay niyo? Bagay ba sa akin? Lay, ano masasabi mo? Hello? Dumating ka na? Okay. Punta na ako dyan. Saan ka pupunta? Dumating na si Chin. Nasaan siya? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Binata ka na. Kay tagal ko naghintay. Hi! Kumusta na kayo? Chin, kitagal natin di nagkita. Binata ka na rin. Mosi, Mas lalo kang gumanda ngayon at naging charming kaysa nung huli tayo nagkita. salamat! Uy, kailan ka ba dumating? Nakita ko pala yung poster mo. Maganda, ah. Siya nga pala, doon ka pa rin ba nakatira sa Sin? Uminom muna tayo. Ah, ano? sige, na. sure. Oh. Pero teka lang, pwede bang umuwi ka muna at magpalit ka ng damit? Tara na. Ikaw, Lay, di ka kasama? Halika na. Hindi ako makapaniwala. May nabubuhay na kasing ganda niya. Para siyang Diyosa. Kay hirap abutin. Cheers! Buti naman nagkita-kita pa tayo. Sana naman, hindi pa kaya nagbabago. Wala naman nagbago sa amin. Si Simen, linggo-linggo nagpapalit ng girlfriend. Hindi ako, si Michio. Hindi, ah. Hindi ako tulad mo. Asa, kumusta ang kapatid mo? Kinasal na siya noong 1 taon pa. Sa Switzerland nakatira ngayon, kasama yung asawa. Talaga? Di ba close kayong magkapatid? Siguradong mismo na siya. Huwag mo siyang alalahanin. Merong babaeng kamukhang kamukha ng kanyang kapatid. At yon ay si Sansay. Loko to ah. Hindi siya katulad ng kapatid ko. Malayo siya sa utol ko. Talaga? Lay, bakit ang tahimik mo? Nababagot ka ba? Narito na si Chin. Alam ko, narito siya. Kagaya pa rin ng dati si Lay. Babalik din niya sa normal kapag masaya na yan. Alam ko naman, lagi naman ganyan si Lay. Hindi ah. May problema? Chin, ba't ka nagpakuha ng ganun? Masyadong revealing para sa akin. Ano ka ba naman? Wala naman ako nakita eh. Hanggang dito lang naman nakuha niya. Lay, ano ka ba naman? Masyado akong conservative. Huwag kang mag-alala, trabaho lang yon. Chin, hindi ikaw yung typical model. Ayoko lang yung ginawa mo. Natutuwa naman ako at concern ka sa akin. I like you, Lay. Come on, tama na yan. Uminom na lang tayo. Sige, inom tayo para sa ating lahat. Halika mo kami rin. Cheers! Wow! Nandito tayo para magsaya, di ba? Ah. Ah, Yan ang gusto ko. Cheers muna. sige, sige. Bakit hindi ka kumakain, anak? Hindi ako gutom. Pero napakamahal ang isdang yan. Kumain ka naman kahit na kaunti lang. Sige na. Hindi po ako gutom. Nasa ang isda! Honey! Bakit mo kinakain yan? Ano ka ba naman? Ako hindi. Hindi marunong magpahalaga ang kabataan ngayon. Kung anong meron, ayaw nilang kumain nito, ayaw nilang kumain nun. Kung alam lang nila ang hirap ng buhay, hindi lahat ng oras may pagkain, di ba? Alam mo ba ang hirap ng buhay namin noon? Ibinebenta ko ang sarili kong dugo. Oo, pero para sa dugo, yun na lang kasi ang alam namin gawin. Pagkatapos noon,
Dinala ako sa ospital dahil sa anemia. Halos maubusan nga ako ng dugo nun. Huwag kang bibili ng isdang matinik. O ito nga, tingnan mo. Hindi, huwag ka na kumain ng isda. Tataas ang presyon ng dugo mo. Tataas ang triglycerides mo. Tataas ang kolesterol mo. At sa huli, dadali ka na naman sa ospital. Dahil naman hindi kumakain si Sanchay. Mahal ang isda. Bigyan mo ko ng kalahati. Sige na. Hingi naman. Ang daddy niya, CEO ng isang malaking korporasyon. At ang daddy ko naman, nagbibenta ng dugo. Paano kaya ako magiging katulad ni Teng Tanshin? Mabuti pa, huwag ko na lang isipin at huwag na rin isipin ng F4. Shansai! Shansai! Ako ito! Si Xinghe! Sandali lang, antayin mo ako. Shansai, ano ka ba? Si Xinghe! Xinghe? Oo! Sa junior high school? Ano ginagawa mo rito? Kalilipat ko lang. Yumaman na rin ang daddy ko. Pinagbili ang namanan niyang lupa. At doon na kami yumaman. Nangangamba ang daddy ko baka hindi ako mapabilang sa mga elite. Kaya magkakasama na naman tayong muli. Oo nga, matagal na rin panahon natutuwa naman ako nagbalik ka. Ako rin. Narinig kong narito ka. Dati takot akong pumunta rito. Pero ngayon malakas na ang loob ko. Dahil narito ka. Nako, sige na nga. Mabuti pang... Huwag mo na muna ako sigurong kausapin. Bakit? Ikaw lang naman ang kakilala ko rito ah. Ikaw lang naman ang nagmamalasakit sa akin eh. Bakit ba? Bakit hindi kita pwedeng kausapin? Oh, sige na, hindi na. Tayo na nga. Talagang nakakagulat. Siguro, maraming celebrity dito. Siguro, pero hindi ko sila kilala. Aba, sino sila? Mga artista ba? Hey, kamusta kayo? Naku, huwag tumigil ka! Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo tumahimik ang buhay mo sa school na ito, iwasan mo sila, maliwanag ba? Bakit? Huwag ka nang magtanong, tayo na. Shansai, merienda muna tayo. Salamat, pero hindi naman kailangan. Ang dami naman ang binili mo. Okay lang, para maraming pagpilian. Alam kong mayaman ka, pero hindi ka dapat gastos ng gastos. Alam ko yon, Shansai. Salamat. Miss ko na noong mga bata pa tayo. Pero ang laki na ng pinagbago mo ngayon. Ako, mahirap pa rin tulad ng dati. Hindi ako nagbabago. Ako pa rin ang dati mong kaibigan. Teka, pumupunta ka pa ba doon sa tempura stand sa harap ng school natin? Ipabibili ko sana sa daddy ko. Para ano naman? Para may tempura stand sa labas ng bahay ko. Sobra ka naman. Gusto mo ba? Papupuntahin ko siya rito. Hindi! Tama na nga ang biro. Natutuwa ako nagkita tayo ulit, Xinghe. Magpakasaya ka na ngayon, Xinghe. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Talagang masaya lang ako. Anong tinitingnan mo dyan? Anong locker number mo? 150, ikaw? Ako, 174. 174. Tulad ng dati. Huh? Bakit may red slip dito? Bakit siya nagkaroon ng red slip? Dahil ba sa akin? Ito ba ay welcome para sa mga transferee student, ha? Ano na naman ang gusto ni Damings? Ano ba talagang gusto mo? Sobra ka na. Ni hindi mo kilala si Xinghe. Ano bang atraso na gawa niya sa'yo? Sabihin mo! Ikaw lang naman ang dahilan. Prinsesang Yagit. Nagtatanong ka pa. Anong ibig mo sabihin? Ano nga ko ang dahilan? At huwag mo akong sinisigaw-sigawan ha, utak lamok. Ako, utak lamok? Matalino ba mga kaibigan mo?
Tishing, Oo, sino pa bang tinutukoy ko? Tignan ko lang kung sino unang makick out sa inyong dalawa. gusto kong bawiin mo ang red card na yon. Nagpapatawa ka. Wala pa nag-utos kay Damingse ng ganyan. Inuulit ko, bawiin mo sa kanya ang red card na yon. Umalis ka nga dyan. Bakit ka bumabatol sa babae? Tumigil ka nga. Yan ang gusto mo, hindi ba? Di ba siya ang gusto mong barkada? Maghintay ka ng parusa. Sobra ka na! Hindi kita mapapatawad! Mag-isip ka nga. Ginagawa mo yan sa walang kwentang tao. Oo, at wala kang pakialam! Sino ba kayo? Aray ko! Oh, yan! Ano ba? Bitiwan niyo siya! Umalis kita! Siya mo! Bilis! Takbo! Liga na! Bilisan mo! Hoy! Hoy! Balik ka dito! Bilis! Ano ba? Bitiwan niyo siya! Umalis kita! Siya mo! Bilis! Takbo! Liga na! Bilisan mo! Hoy! Hoy! Balik ka dito! Bilis! Kung ako ang hahabulin ng chicks, siguro pagbibigyan ko sila. Pero one at a time. Hindi naman masamang subukan. Playboy ka naman talaga. Ikaw, Ling, may girlfriend ka na ba? Wala pa. Hindi ako makapaniwala. Dapat magkaroon ng girlfriend ng mga lalaki. That turns them into a real man. Aray! Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagkaka-girlfriend si Lay? Hindi na bale. Ganito na lang. Ipakikilala kita sa mga kaibigan ko mga models. Huwag na lang. Alam kong sasabihin mo yon. Hindi na ako magtataka. Gustong gusto kitang biruin, alam mo, dahil gusto ko makita ang ganyang itsura ng mukha mo. Pero hindi ka magiging seryoso sa ibang mga babae. Because you're my Lay. Remember that. Welcome back, Chin. Ayan, long time no see. Lalo kang gumaganda. Salamat. Hayaan mo ipakilala kita. Anak siya ng direktor ng ENC Hospital. College senior siya at taga-Yingte. Sila ang... Alam ko, sila ang sikat na F4. Hello. Siya ang boyfriend mo, hindi ba? Alam ko, malapit kayo sa isa't isa. Siya si Lay. Hindi. Magkababata kami. Para lang kaming magkapatid. Talaga? Kasi sa tingin ko parang may relasyon kayo eh. Magkapatid, ha? Pupunta ka ba sa Hawaii ngayong darating na bakasyon? Di ko alam kung nakita mo sa bulletin board. Hawaii na naman. Di ba nakakasama pumunta ron? F4 nga lang pala ang nararapat sa kagandahang tulad mo. Kung hindi mo siya boyfriend, si Domingse. Chin, excuse me. May klase pa ako. Alis na ako. Sige, bye-bye. Tama na! Singa! Okay ka lang ba? Nandiyan na sila! Takbo, bilis! Singa, bilisan mo! Sandali lang. Sandali! Hawaii, ang pangarap kong bakasyonan. Talagang pupunta ako sa Hawaii. Ano? $50,000? Pambihira naman sila. College freshman pa lang tayo ah. May nakita akong ad sa newspaper. $19,000 lang para magbakasyon. Shansai, hinahabol tayo. Ngayon pa ba natin pag-aaralan ng vacation rate? Andiyan na sila! Halika na, bilis! Anong ginagawa nila?
Tumayo ka! Si Watchelay, tinutulungan ako ni Watchelay. Hindi ako makapaniwala. Lay, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Azi, dapat alam kung kailan titigil. Hindi ka pa ba masaya? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin may gusto ka sa kanya. Sige na, huwag kang magkaila. Tutulungan mo ba siya? Kahit na masipa ka sa eskwelahan? Tumayo ka! Hanggang kailan mo matutulungan ng babae ito? Wala ka nang pakialam doon! Bitiwan mo Walang ako! pakialam? Aray! Bitiwan niyo ako! Tommy, kasi halimaw ka talaga! Okay. Watsele, tapos na tayo. Wala na usapan. Asil! Bakit ba? Ano nangyayari sa'yo? Ang dami-dami mo. Halika, ayusin mo sarili mo. Papasensyahan mo na sila. Hindi naman talaga sila ganun kasama. Kaya lang, di nila alam kung sumusobra na sila. Ang ganda-ganda niya. Ang kanyang mga pilik mata. Parang manika. Pareho kaming babae, pero ang laki ng aming pagkakaiba. Makinis ang balat niya. Maputi. At ang bango-bango pa niya. Bakit? Wala naman. Wala. Eto, punasan mo mukha mo. Salamat. Siya na lang panyulitong ito ah. Alam mo, ngayon ko lang nakita si Lay na naging emotional masyado. Siguro may gusto siya sa'yo. Ha? Naku, imposible yon. Magkaiba tayong dalawa. Hindi ako magugustuhan ni Watchelay. Alam kong ikaw ang gusto niya. Talaga? Pero lagi kong naiisip, isang araw iiwan din ako ni Lay. Kapag nangyari yun, malulungkot ako. Bakit malungkot ang mukha ni Chin? Tulad ni Lay nang sabihin niya yun. Nakalimutan mong tanggalin. Dapat tayong mga babae, laging maganda. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Prince Charming natin. Wow! Ang ganda naman ng sapatos mo. Talaga? Nagustuhan mo rin ba? Alam mo, nung nandun ba ako sa France, may nagsabi sa akin noon, ang dapat daw, piliin natin ang pinakamagandang pares ng sapatos. Dahil ito ang magdadala sa atin sa mga magagandang lugar. Napakaganda talaga ni Teng Tang Chen. Pero kahit na magkaibang daigdig namin, mabait pa rin siya sa akin. Di tulad ng mataray na si Bai He. Ganito dapat ang itsura ng isang tunay na babae. Sorry ah.
Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Tumayo ka! Hanggang kailan mo tutulungan ang babaeng to? Wala kang pakialam. Itiwan mo siya! Aray! Bitiwan mo ko! Gawin sa haliwa ka talaga! Okay. Wansilay, tapos na tayo. Wala na usapan. Hindi ko alam kung bakit ako nandito sa rooftop. Kasama ang isang tahimik at mailap na lalaki. Hindi na maganda ang aking pakiramdam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi ko rin maintindihan. Mag-uumaga na. Naghihintay ba siya ng tawag mula kay Chin? Tulad ng nakaraang araw? Hindi ka masyadong nagsasalita, hindi ba? Minsan nga hindi na nagsasalita. Oh. Naabala ba kita? Magdamag ako nandito. Hindi naman. Hindi ka naman nagsalita, kaya okay lang. Salamat. Ano yan? Umalis tayo rito. Watchley, nababaliw ka na ba? Fireworks sa ganitong oras? Sana sinabihan mo man lang ako. Nung bata pa ako, sabi ng kaibigan ko, dumadalaw ang anghel sa Diyos pag mag-uumaga na. Kung magsisindi ka ng fireworks ngayon, mapapansin ka nila. At matutupad ang iyong mga pangarap. Narinig mo na ba yon? Napakaganda ng fireworks. Sa likod ng eskwelahan, yung puno sa tapat ng utility pole. Siguro dito na nga yun. Shingha! Wala siya. Shingha! Shansai! Ano ka ba? Ginulat mo ako. Bakit kanya nang itsura mo? Napaka-weirdo. Hindi, para hindi lang nila ako makita. Naghihintay pa rin ba sa atin yung mga taong yon? Di ko alam. Nakita ko lang ang sulat mo sa locker ko. Ano bang gagawin mo? Ay, sakit ng ulo ko. Hindi, alam mo, talagang natakot ako kahapon. Unang karanasan kong hinabol ako ng mga tao. Akala ko sa pelikula lang yon. Pero talagang exciting. Parang gera. Kaya nga meron akong safety helmet. Gera yun. Shansai, anong problema? Wala lang. Bakit? Nainitan ka ba?
Okay lang ako. Ano? Sasama ka ba sa biyahe sa spring vacation? Yung bakasyon sa Hawaii, $50,000 yun. Pagkain na namin sa 3 buwan. Hindi ako sasama. Ano kaya kung 3 araw na cruising? Dito ba kamo sa ating pulo? Meron ba kayong yate? Wala naman. Pero alam mo, mayaman na ang daddy ko ngayon. Magbubook siya ng tour buses. Pero ang sabi ng mga tao, hindi na raw kailangan. Kaya naisip ng daddy ko na cruising na lamang. Masyadong maluho, di ba? Makikita natin ang Goddess of Matsu. Total, malapit lang naman yun sa pier, di ba? Pero ang sabi ng manghuhula, hindi pwedeng magbasa ang daddy ko sa buwan ng Abril. Kaya hindi sasama mga parents ko. Kaya may 2 bakante. Ano? Palagay ko, tayong 2 ang lalakad. Sensei, ano sa palagay? Sensei! Ano nangyari sa'yo? Sensei! Sensei! Ay, naku, tingnan ko nga. Ano? Aba, naku, 38.6! Ha? Ganun kataas? Magaling! Tama yon. Pag mas mataas, mas mabuti. Aba, hindi ko akalaing lalagnatin siya ng ganon. Hindi naman siya basta nagkakasakit ng ganyan. May kasabihan nga, hindi raw nagkakasakit ng mga baliw. Ha! Ngayon alam ko nang hindi baliw ang ating anak! Ano ba? Ano kasi? Ano ka ba? Pero ang narinig ko naman, Ala? kapag umiibig ang isang tao, malapit sa pagkakasakit. Ah! Naku, baka naman Umiibig ang ating anak! Congratulations! Ano ba? Ano ba naman kayo? May sakit po ako. Ay, oo nga naman, may sakit ang anak mo. Kailangan muna niya magpahinga. Tama. Teka, gumawa ko ng lugaw na may itlog para sa kanya. Lugaw? Pakainin mo muna siya. O, sige. Lalabas muna ako. Sige na, sige na, Huwag sige mo siya na. pababayaan. Ako nang bahala dito. Ay, nako. Paano mo nasikmurang kainin ang lugaw na may itlog para sa anak ko? Alam mo, hindi ko gusto ang lasa. Pero gutom na ako, honey. Puro karot na lang ang kinakain ko. Hindi naman ako kuneho. Siyempre, hindi ka kuneho. Dahil malapit ka ng makalbo! Kalbo! Pero mas mabuti ang kalbo kaysa sa kapitbahay natin kabayo. Oo nga, hindi ka nga kabayo. Pero intindihin mong may sakit ang anak mo at gusto mong kainin ang masustansya niyang pagkain. Ano ka bang klaseng ama? Hindi mo ba alam na mahirap tayo? Lahat ng pera natin nasa tuition fees niya at sa upa. Dapat magsama tayo sa hirap at ginawa. Mahirap ba namang gawin yun? Pero mahirap ba namang gawin na iwan mo ang pagkain ni Shansai? Hindi maaari yung sinasabi mong yung isang kutsara sa'yo, isang Ay, kutsara naku, sa tama akin. na, tama na. Sige na. Hirap ako lutuin niya para sa anak mo. Pwede ba tama lang po ang pag-aaway ninyong dalawa? Ako naman po ang intindihin niyo. May sakit po ako. Oo nga naman. Kasalanan mo ito. Umalis ka na nga. Oh, sige na, Napakasiba mo alis na talaga. ako. Hindi ko Huwag ka kailangan na tumagal, magbantay. lakad ka na. Oh, sige na. Pumasok ka na Paalam. lang sa trabaho. Hindi magawang iwan ng mangkok ng pagkain. Shanchay, naiisip ko lang, kung sa palagay mo, masyado ka nang nahihirapan, hindi mo na kailangan pumasok sa exclusive school na yon. Talaga po? Matagal ko rin pinag-isipan. Sa palagay ko, kailangan mo nalang sumama kay Chinghe. Mas madali tayo makakaipon dahil sa tuition fee. Shanchay, ano sa palagay mo? Ano? Anak, huwag mo ko talikuran. Bakit? Hindi ba magandang hindi ngayon? Teka, Shanchay, iniisip ko lang naman ang iyong kinabukasan. Masakit na ulo ko sa kaiisip sa problema. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Ang balita ko, may sakit si Shansai. Ano? May sakit si Sunshine? Ba't bigla kang nabahala? Wala lang. Wala itong anuman. Hindi ko akalain na magkakasakit siya. Nandito na ako!
Hoy! Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! May magnanakaw sa bahay natin! Bakit kilala mo ba siya? Sanchay! Kilala mo ba siya? Teka! Ano bang kailangan ng lalaking yan? Nandito ka ba para manakot at manggulo? Tignan mo nga naman ang itsura ng lalaking yan. Tignan mo, parang pineapple. Parang demonyo pa kung makatingin. Sigurado halang ang kaluluwa niyan. Oo nga. Siya ang nangaasar sa akin sa school at siya din ang dahilan kung bakit ako may sakit. Aba, hindi pala talaga matino ang lalaki yan. Anong karapatan mong gawin niya sa aking anak? Ang babae iginagalang, hindi mo ba alam yon? Ha? Wala kang pinag-aralan! Sagutin mo ako! Sino ba ang iyong tatay? Sabihin mo sa akin at gusto ko siya makausap! Anak ko ni Dao Mingcheng. Ano? Ilakas mo nga! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo! Nahihiya ka? Ilakas mo nang maintindihan namin! Kanino ka ba talagang anak? Sino ba siya? Ang tatay ko ay si Dao Mingcheng. Dao Mingcheng pala! Dao Mingcheng! Pa, ano nangyayari sa inyong dalawa? Pasensya ka na, Shansay. Hindi kasi namin papigilan ang yung daddy. Shasay, alam mo kasi, ikaw na ang magpaliwanag. May-ari ang papa niya ng isang telecommunications company. Dalawang istasyon ng TV. 3 oil refineries. 4 na semiconductor companies. At meron din siyang 176 international chain hotels. At saka anak, alam mo ba nga, meron siyang 7,845 supermarkets. Ganong kayaman ang pamayang si Dao Mingcheng. Hindi ba? ang Tama sinabi kami namin, dalawa? alam mo, hindi ba? Tama kayo. Kaya lang ngayon nasa Taiwan siya. Kaya imposible makausap niya siya ngayon. Ako walang problema. Nasa Taiwan naman pala ang kanyang Siguro busy papa. ang kanyang papa doon sa Taiwan. Huwag na lang natin siya kabalaan. Nakakahiya naman sa kanya. Anak pala siya ni Dao Mingcheng. Naku, sweetheart. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Ay, oo nga Nagpunta siya naman. sa Nagsadya bahay pa dito sa atin. Kaya naman, sweetheart, kailangan meron tayong... Nako, sige, iho. Mauna na Sandali kami. na nga, Sige. babalik kami kagad. Bilisan mo naman. Para sa pinakamahalaga naming bisita!